Sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat to papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na kakamtin natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang ito'y nakalaan sa inyo doon sa langit, sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon,
ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng poon ay hindi nasisira. Ipinadaman niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtasan ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan, at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." Guro, sabi ng lalaki, "Ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus,
mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayo'y sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon po'y Lunes ng 8 linggo sa karaniwang panahon. At sa atin pong mga pagbasa, may lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno, patakbo pa at nanikluhod, pero umuwing malungkot. Bakit kaya? Ang sabi sa Ebanghelyo, sapagkat siya'y napakayaman. Maaaring hindi niya kayang ipagbili ang kanyang ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Hindi natin alam kung totoo ang sinabi niyang tinutupad na niyang lahat ang mga utos na inisa-isa sa kanya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Maaaring gusto na lang niyang lampasan ang unang requirement at sumulong na sa pangalawa. Maaari din namang talagang mabait siya at masunurin mula pa pagkabata. Saan kaya siya nagkamali? Sa tanong po niyang, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan, natin makikita ang kanyang pagkakamali. Inakala po niyang ang buhay na walang hanggan ay pwedeng makamit gaya ng kanyang mga kayamanan. Pero ito po ay bigay. Ipinagkakaloob sa mga nakahandang ma-purify na parang gintong pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay, gaya po ng sinasabi sa unang pagbasa. Sa case ng rich young man, ang purification process po sana niya ay ang pagbebenta ng kanyang mga ari-arian at pamimigay ng pinagbilhan sa mga dukha. Bagay na hindi niya matanggap. Kaya umuwi siyang luhaan. Hindi po pala lahat ng lumalapit sa mahal na poong Jesus Nazareno ay umuuwing maligaya. Ikaw na nakaupo ngayon dyan, ikaw na humipo sa talampakan ng kanyang imahe dyan sa likod, masaya ka bang uuwi mamaya? O mas malungkot ka pa bago ka pa pumarito kanina? Sa ano kayang paraan kanina nais i-purify ng mahal na pong Jesus Nazareno? Ano ang gusto niyang i-give up mo? Anong paraan ng iyong pag-iisip ang kinakailangan mo munang ituwid? Talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Siya ho mismo ang nagsabi. Pero itinuturo po niya sa atin ang daan para mapagharian tayo ng Diyos. Ito po ay ang pag-detach natin sa mga humihila sa atin palayo sa Kanya at pagbabahagi sa iba ng ating sarili at ng ating mga tinatangkilik. Hindi naman mahihirap lamang ang imbitado rito. Tandaan po nating ang mayamang ito ay tiningnan niya ng may paggiliw. Palatandaang ninanais din niya siyang makasama sa kaharian ng Diyos. Nasa kanya na ang bola. Siya na ang tira. Move na niya.
Depende sa kanyang mapagpapasyahan ang kanyang ikaliligaya. Sa nabasa natin narinig, iba ang pinili niya. Matutulungan po siguro tayo ng ilan pang katanungan na ito sa nagpapatuloy nating pagninilay. Ano po ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay? Saan po natin ito inilalaan? Ano ba ang lubos na mahalaga sa atin? Ang paglapit po natin, ang una at napakalaking hakbang na ating ipinakipagsapalaran para sa paghahagilap natin ng kaligtasan. Dukha ka man o mayaman. Ang mahalagay lumapit ka. Kahit papaano ay tumaya ka. Sa gitna ng posibilidad na uuwi kang malungkot o masaya. Ang kaibahan nga lang natin, ang isinusuko ng dukha ay maaaring ang lahat-lahat sa Kanya. Bigyang puwang nawa ng lumalalim nating pakikipag-ugnayan sa mahal na pong Jesus Nazareno, ang kakayanan nating tumanggap ng kaloob niyang katubusan at kahandaan nating magsuko ng mga humahadlang sa ganap na pagsunod sa Kanya. Makapagbibigay puwang lang tayo para sa Kanyang presensya kung isusuko natin ang mga umuukupa sa ating kaisipan, puso't kalooban. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming magsuko para ganap kaming makasunod sa inyo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan, naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit, naway mabigyang kasiyahan at kalakasan, at ang mga yumao nating kamag-anak at kaibigan, naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Sa katahimikan ng ating puso, ilapit po natin sa mahal na pong Jesus Nazareno lahat ng mga hinihiling natin, yung mga hindi natin sinasawa ang hingin sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Kristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan niya
na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang unitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami ay makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, dinaraya ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.